Naglabas ng isang bagay si Gu Jiaohan at sinabi sa ating bida na huwag na nga raw itong mag-alala sa mga maiiwan nilang kasama. Nagtanong naman si Zofan kung ano raw ang bagay na inilabas nito. Inispray na lang ito ni Gu Jiaohan sa kanyang katawan para magka-ideya na ang ating bida kung ano ito. Napatakip agad ng ilong si Zofan nang dahil sa baho ng potion na ginamit ni Gu Jiaohan. Pinaliwanag ni Gu Jiaohan na ito nga raw ang special potion ng kanilang Gu family. Tinatawag nga raw ito na Sword Trail Potion at umeepekto rin daw ang amoy nito maging sa mga S-rank monster. Pinagmalaki ni Gu Jiaohan at ng iba pang miyembro ng Gu family na kapag naglagay nga raw silang lahat ng ganoong potion sa kanilang mga katawan ay masisigurado na nga raw nila ang kaligtasan ng mga tao na kanilang maiiwan. Naisip ng ating bida na talagang karapat-dapat nga lang daw ang Gu family para maging isa sa mga 3 great families ng Jinhai City. Ang ganoong klase nga raw ng espesyal na potion ay hindi kayang magawa ng Mercenary Association. Kaso nga raw ay talagang napakabaho lang daw nito. Matapos bigyan ng Sword Trail Potion ang lahat ng kanilang mga iiwanang kasamahan ay nagyakad na si Gu Jiaohan sa ating bida na umalis na raw sila. Umakyat sa itaas ng isang puno si Zofan para obserbahan ng mabuti ang kanilang harapan. Habang ginagawa niya ito ay may mga sinasabi ang 2 miyembro ng Gu family sa kanilang boss na si Gu Jiaohan. Sinabi ng isang lalaki na nag-aalala nga raw siya sa kanilang Miss Gu Jiaohan dahil tinanggihan nito ang alok ni Fan Gang, at mas pinili pa nitong sumama sa binatang emblem deacon ng Mercenary Association. Nagbigay rin ng opinyon ng isang lalaki at sinabi sa kanilang boss na mukhang hindi nga raw maganda ang ginawa nitong desisyon. Sumagot naman si Gu Jiaohan at sinabihan ang 2 niyang tauhan nang hindi nga raw siya naiintindihan ng mga ito. Nagtanong si Gu Jiaohan sa 2 kung alam ba raw ng mga ito kung bakit sinasabi ng kanyang mga kapamilya na siya ang pinakakagaya ng kanyang ina. Sumagot naman ng isang lalaki na dahil nga raw sa mahusay rin ito sa pag-unawa at paggawa ng mga desisyon. Sinabi ni Gu Jiaohan na hindi nga raw yon ang kanyang tinutukoy. Ang katangian nga raw na minana niya sa kanyang ina ay ang mahusay siya sa pagkilatis sa isang tao. Sinabi ni Gu Jiaohan na sigurado nga raw siya na mas malaki ang talento na mayroon ng binatang emblem deacon ng Mercenary Association kaysa sa mayabang na si Fan Gang. Sinabi naman ng isang lalaki na kahit nga raw espesyal pa ang ating bida ay napakabata pa nga lang daw nito. Sinabi rin ng isang lalaki na sa ganoon nga raw kapanganib na sitwasyon, ay ang pagsama lang sa mga malalakas ang pinakamagandang paraan para magawa nilang makaligtas. Naisip ni Zofan na inasahan ng araw niya na sa sandaling makapasok sila sa liblib na bahagi ng kagubatan ay matutuntunan ng kanilang mga kalaban ang kanilang posisyon kahit pa ginamit nila ang Sword Trail Potion ng Gu family. Nabahala ang ating bida noong maramdaman na nito sa kanyang sense skill ang paggalaw ng ilang halimaw. Agad niyang binalaan ang 3 niyang kasama na mag-ingat nga raw ang mga ito dahil may mga halimaw na papalapit sa kanila. Nagulat ang isang lalaki sa sinabi ng ating bida, wala naman daw silang nararamdaman na kahit na ano. Hindi naman kinabahan ng isang lalaki dahil maaari naman daw ulit nilang gamitin ang Sword Trail Potion para itago sa mga halimaw ang kanilang amoy at bakas. Sinabihan ni Zofan ang 2 lalaki na wag daw ang mga ito masyadong umasa sa Sword Trail Potion. Huli ng araw para gamitin pa nila ito lalo na't malapit na sa kanila ang mga nararamdaman niyang halimaw. Nangamba si Gu Jiaohan matapos marinig ang mga sinabi ng ating bida. Hanggang sa nagsimula na nga sa pag-atake ang mga dumating na halimaw. Kinabahan ng isang lalaki noong mapagtanto ng mga ito na mga Flaming Inferno Serpents ang mga halimaw na umatake sa kanila. Nagsalita si Gu Jiaohan at sinabi sa ating bida na sa tingin niya nga raw ay hindi nila kakayanin ang ganoong karami at kalalakas na halimaw, mas mabuti nga raw na magsiatras na muna sila. Hindi naman nakinig si Zofan bagkus ay sumugod na ito sa mga dumating na halimaw. Sinabi ng ating bida na sakto nga raw ang paglabas ng mga ito. Kanina pa nga raw siyang nag-iisip kung paano niya ang mga ito mahahanap, hindi niya nga raw akalain na kusa na ang mga itong lalapit sa kanya. Takang-taka rin si Gu Jiaohan kung paano sila nadiskubre ng mga halimaw gayong gumamit na sila ng Special Sword Trail Potion at naging maingat din sila sa kanilang paggalaw. Tinawag ni Gu Jiaohan ang ating bida para sabihin na wag na nga raw itong makipaglaban, siya na nga raw ang magbabantay ng kanilang likuran habang umaatras silang lahat. Sumagot naman si Zofan nang hindi na raw nila kailangang umatras, siya na nga raw ang bahala sa mga halimaw na ito.
Nagulat si Gu Zhaohan at napatanong kung nababaliw na ba raw ang ating bida. Nainis din ng isang lalaki dahil mukhang nagpapakamatay na nga raw ang binatang ito. Pinagpatuloy na ni Zofan ang kanyang pagsugod hanggang sa makarating na siya sa itaas ng mga halimaw. Sinabihan muli ni Gu Zhaohan ang ating bida na wag na nga raw itong magpakabayani, mga S-rank monsters nga raw ang grupo ng mga halimaw na kakalabanin nito. Ang isang araw novice war gods ay hindi makakayang talunin ang ganoon karaming flaming inferno serpents. Naisip ni Zofan na mga monster puppets nga lang daw ang mga kaharap niyang flaming inferno serpents kaya wala nga raw siyang makukuha na kahit na anong stat points kahit mapatay niya ang mga ito. Inihanda na muli ng mga halimaw ang kani-kanilang mga sandata. Hanggang sa sabay-sabay na nga nila itong pinakawalan patungo sa direksyon ni Zofan. Nag-alala si Gu Zhaohan para sa kaligtasan ng ating bida. Ginamit na ni Zofan ang kanyang Blade of Retribution na nababalot sa kapangyarihan ng Flaming Sword Power. Walang kahirap-hirap na dinepensahan ng ating bida ang napakaraming sibat na ibinato ng mga halimaw. Matapos niya itong gawin ay agad siyang pumunta sa pinakasentro ng mga Flaming Inferno Serpents. Naisip ni Zofan na mahigit nga raw sa 10 ang mga S-rank monsters na naroon, ang ganoong bilang nga raw ay hindi makakayang harapin ng isang novice war god. Pero ibang storya na nga raw ito nang dahil sa bago niyang kapangyarihan. Agad na ginamit ni Zofan ang Resonance Link para magamit niya muli ang kapangyarihan ni Little Gray. Natigilan at nanghina ang mga Flaming Inferno Serpent noong maapektuhan ang mga ito ng Emperor's Wrath na ini-activate ng ating bida. Naisip ni Zofan na napakaganda nga raw talaga ng bago nilang skill na Resonance Link, napaka-epektibo nga raw nito sa pananakot at pagpapahina sa mga nakakalaban niyang halimaw. Agad na ginamit ni Zofan ang kanyang Battle Sword Technique at Shadow Flash Blade para patayin ng mabilis ang mga natigilan niyang kalaban. Sabay-sabay na naluso ang katawan ng mga monster puppets noong mapatay na ang mga ito ng ating bida. Hindi makapaniwala si Gu Zhaohan na mamamatay lang sa loob ng ilang segundo ang napakaraming Flaming Inferno Serpents. Takang-taka rin ng isang lalaki kung paano nga raw ito nagawa ng kasama nilang binata. Napapaisip siya na baka nga raw intermediate war god talaga ang totoo nitong level. Naisip ni Zofan na nasayang nga lang daw ang kanyang pagod dahil wala man lang daw siyang nakuhang stat points. Ayaw na nga raw niyang magtagal pa sa loob ng kagubatang ito dahil wala rin naman daw siyang napapala. Lumapit si Gu Zhaohan para tanungin ang ating bida kung talaga bang isa lang itong novice war god level. Sumagot naman ng oo si Zofan at sinabi na wala naman daw siyang dahilan para itago sa mga ito kung ano ang totoo niyang lakas. Sinabi ni Gu Zhaohan na hindi niya nga lang daw inasahan na napakalakas pala ng ating bida, na maging ang isang grupo ng mga Flaming Inferno Serpents ay nakaya nitong ubusin sa loob ng ilang segundo. Nagtanong din si Gu Zhaohan kung tama ba raw ang kanyang hula na 25 taon pa lang ang ating bida. Nagulat naman si Zofan sa edad na binanggit ni Gu Zhaohan. Nilinaw niya sa mga ito na 20 taong gulang pa lamang siya. Hindi makapaniwala ang dalawang lalaki sa edad na sinabi ng ating bida. Malamang nga raw ay nagsisinungaling lang ito, paano nga raw magagawa ng isang 20 taong gulang na magkaroon ng lakas na maihahalin tulad sa isang intermediate war god level. Sinabi ni Gu Zhaohan na kung 20 taong gulang pa nga lang daw ang ating bida, ay talaga nga palang napakahusay nito. Pinakilala muli ni Gu Zhaohan ang kanyang pangalan at sinabi na miyembro nga raw siya ng Gu family. Ginawa niya ito para itanong sa ating bida kung ano nga raw ang pangalan nito. Hanggang sa doon na nga ipinakilala ng ating bida na siya nga raw si Zofan. Sinabi ni Gu Zhaohan na si Deacon Fan nga raw pala ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Dito na nga raw nila ipapaubaya ang desisyon para sa gagawin nilang operasyon. Nagpaliwanag naman si Zofan nang hindi nga raw siya ganoong kalakas gaya ng iniisip ng mga ito. Nagawa niya lang daw ito dahil may karanasan na siya sa pakikipaglaban sa mga monster puppets. Nagtaka naman si Gu Zhaohan at napatanong kung ano raw ang mga monster puppets na tinutukoy nito. Pinaliwanag ni Zofan na ang mga high-rank monster king nga raw ay nagtataglay ng kakayahan na gumawa ng sariling teritoryo pati na rin ang makabuo ng mga monster puppets. Sinabi rin ng ating bida na ang Flaming Forest, Flaming Inferno Serpents at Fire-Eyed Lizards nga raw ay binuulang gamit ang kapangyarihan ng isang Monster King. Kung gusto nga raw nilang makaalis doon, kailangan nga raw nilang hanapin kung sino ang nasa likuran ng mga pangyayaring ito.
Shoutout kay Idol Norman Tojong sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Gulat na naman sina Gu Zhaohan sa mga inilahad ng ating bida. Paano nga raw nila magagawang makipaglaban sa isang high-rank Monster King gayong kasing lakas na ito ng mga pinakamalalakas na mga Advanced War God level? Sumagot naman si Zhou Fan nang wala nga raw siyang pakialam kahit na gaano pa ito kalakas, ang mahalaga nga raw ay sinubukan pa rin nilang lumaban. Kung wala nga raw silang gagawin, kapag nagtagal pa nga raw sila doon ng pakikipaglaban sa mga monster puppets ay darating ang sandali na mauubusan na sila ng lakas at enerhiya. Sumang-ayon si Gu Zhaohan sa sinabi ng ating bida, kailangan nga raw nilang gawin ang lahat kahit pa ikamatay nila ito. Sinabi ni Gu Zhaohan na nakahanda nga raw silang gawin kung anuman ang sunod na ipagawa sa kanila ni Zhou Fan. Pumayag na si Zhou Fan na pamunuan ang mga ito. Ang pinaka-prioridad nga raw nila ay ang hanapin kung nasaan ang Monster King na may kagagawan sa lahat ng nangyayari. Napatigil sa pagsasalita ang ating bida noong may napansin na naman ito. Sinabi niya agad kina Gu Zhaohan na may mga Flaming Inferno Serpents na naman daw sa kanilang paligid. Hindi niya nga raw inasahan na magpapakita na naman ang mga ito bago pa man sila makagalaw. Sinabi rin ng ating bida na mas madami nga raw ang mga halimaw na ito kumpara sa mga pinatay niya kanina. Mukhang napansin nga raw ng Monster King ang mabilis na pagkawala ng mga ginawa nitong halimaw kaya mas marami na itong ipinadala ngayon. Naglakad na si Zhou Fan ng paharap habang inihahanda ang kanyang sandata. Papatayin na nga lang daw niya ang lahat ng mga makikita niyang halimaw at nang matuntun niya kung saang direksyon ba talaga ang mga ito nagmumula. Bilisan na nga lang daw nila ang pagpatay sa mga ito at nang wala na silang masayang na oras. Nabahala ang nagliliyab na halimaw dahil sa mabilis na pagkamatay ng mga pinadala niyang monster puppets. Mukhang napalaban nga raw ang mga ito sa isang malakas na tao. Pero uunahin niya nga raw munang asikasuhin ang mga mahihinang nilalang na malapit sa kanya, saka na nga raw niya iintindihin ang taong ito. Nagtanong ang kabang-kaba na si Fan Gang kung bakit nga raw napakaraming Flaming Inferno Serpents doon. Nanganganib na nga raw ang kanilang mga buhay lalo na't bumagsak na ang iba nilang mga kasamahan. Sumugod na si Zhou Fan para atakihin ang mga nagdatingan na halimaw. Habang papalapit ay ini-activate niya agad ang Resonance Link para pahinain muli ang mga kalaban niyang Flaming Inferno Serpents. Agad na naapektuhan ang halimaw ng kapangyarihan na ginamit ng ating bida. Naisip ni Zhou Fan na wala nga raw dalang panganib sa kanya ang mga ganoong monster puppets lalo na't gamit niya ang suppression at weakening effect ng kanilang resonance link. Sinabi ng isang lalaki na ang combat power nga raw ng mga kalaban nilang monster puppets ay may hahalintulad din sa lakas ng isang S-rank monsters. Kapag nagpatuloy pa nga raw sila ng ganoong pakikipaglaban ay mabilis silang mauubusan ng lakas. Agad na pinatay ni Gu Zhaohan ang kalaban niyang halimaw para hindi sila mapalibutan. Nag-alala rin siya kung ano raw kaya ang lagay ng pakikipaglaban ng ating bida. Pagtingin niya sa kanyang likuran ay hindi niya inasahan ang kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na mas marami pang halimaw ang napatay ni Zhou Fan kumpara sa mga halimaw na pinatay nilang tatlo. Sinabi ng isang namamanghang lalaki kung talaga nga bang isa lang novice warlord ang ating bida. Marahil nga raw ay espesyal ang sandata o war god territory nito kaya nagagawa nitong talunin ang mga monster puppets ng ganoong kadali. Pinagpatuloy pa ni Zhou Fan ang pag-atake sa lahat ng nakikita niyang halimaw. Habang ginagawa niya ito ay mas lalong lumalaki ang paghanga sa kanya ni Gu Zhaohan. Bigla na lang natuon ng pansin ng ating bida sa direksyon kung saan nakatayo si Gu Zhaohan. Namula naman si Gu Zhaohan dahil mukhang napansin nga raw ni Zhou Fan na kanina pa siyang nakatitig dito. Naisip ni Gu Zhaohan na mas malakas nga raw ang ating bida kumpara sa mga tinatawag na geniuses ng kanilang Jinhai City. Nakakapanghinayang nga lang daw at higit na mas matanda raw siya kay Zhou Fan, taglay pa naman daw nito ang mga katangian na hinahanap niya sa isang lalaki. Kinabahan si Gu Zhaohan dahil hindi niya malaman kung ano ang kanyang idadahilan kung bakit siya nakatitig sa ating bida. Bigla na lang tumakbo si Zhou Fan at niyakap si Gu Zhaohan. Namula naman ang sobra si Gu Zhaohan sa ginawa ng ating bida. Iwinasiwas agad ni Zhou Fan ang hawak niyang espada. Noong gawin niya ito ay bigla na lang lumabas ang tinamaan niya na nakatagong halimaw. Hindi naman inasahan ni Gu Zhaohan na may nagtatago palang halimaw ang palihim na lumalapit sa kanya. Halos muntikan na nga raw pala siyang maatake ng halimaw na ito.
Nagpasalamat si Gu Zhaohan sa ating bida nang dahil sa ginawa nitong pagtulong at pagliligtas sa kanya. Nahihiyang sinabi ni Gu Zhaohan na ilang beses na nga raw siyang iniligtas ni Zhou Fan. Sinabi ni Zhou Fan na dati na nga raw siyang nakipaglaban kasama si Gu Feizu. Kapamilya nga raw nito si Gu Zhaohan kaya natural lang na tulungan niya rin ito. Nagtanong ang dalawang lalaki kung ang kanila nga ba raw second lady na si Gu Feizu ang tinutukoy ng ating bida. Nagtanong din si Gu Zhaohan kung saan nga raw nakilala ni Zhou Fan si Gu Feizu. Hindi na nakasagot ang ating bida noong may bigla itong napansin. Tinanong niya rin ang Wasp King kung napansin niya rin daw ba ito. Sumagot naman ng oo ang Wasp King at sinabi na hindi na nga raw niya nararamdaman ngayon ang presensya ng mga monster puppets na Flaming Inferno Serpents. Sinabi ng ating bida na may babanggitin nga raw siya na isang magandang balita. Nagtanong si Gu Zhaohan kung ano raw ito. Sinabi ni Zhou Fan na mukhang hindi na nga raw ulit sila aatakihin ng mga Flaming Inferno Serpents. Napatanong ang isang lalaki kung totoo ba raw ito, mabuti naman daw at makakapagpahinga na sila. Naisip ni Gu Zhaohan na kung wala na nga raw ang mga monster puppets doon. Ibig sabihin ba raw noon ay wala ng enerhiya para makagawa ng mga monster puppets ang Monster King na may kagagawa ng lahat. Sumagot naman ng oo ang ating bida at sinabi na mukhang hindi nga raw pala gaanong malakas ang Monster King gaya ng inaasahan nila. Mas malaki na nga raw ngayon ang pag-asa nila para makalabas doon. Nabahala ang nagliliyab na halimaw habang pinagmamasdan ang hawak niya na bilog na bagay. Nagtataka siya kung bakit napakalaki agad na enerhiya ang nawala sa hawak niyang Inferno King Crystal. Iniisip niya kung patay na ba raw ngayon ang lahat ng mga ipinadala niyang Flaming Inferno Serpent Puppet sa kabilang bahagi ng kagubatan. Napapaisip din siya kung talaga nga bang napakalakas ng nakalaban ng mga itong tao. Mukhang kailangan ng araw niya itong bilisan at huwag nang patagalin pa. Inilagay ng nagliliyab na halimaw ang hawak nitong kristal sa loob ng kanyang katawan. Kailangan ng araw niyang patayin ang mga mahihinang nilalang at nang mapuntahan na rin niya ang tao na umuubos sa mga ipinapadala niyang monster puppets. Sa panig naman ni Fan Gang ay kinakabahan na ito dahil dumami na naman daw ang bilang ng mga kalaban nilang Flaming Inferno Serpents. Bakit nga raw nagtipon-tipon sa iisang lugar ang ganoon karaming S-rank monsters? Naguguluhan na si Fan Gang kung bakit nga raw ito nangyayari. Siya pa naman daw si Fan Gang ang isa sa mga genius ng Jinhai City, bakit nga raw napunta siya sa ganoong sitwasyon? Naisip ni Fan Gang na ang inasahan nga raw niya na mangyayari ay siya ang mamumuno sa isang team para patayin ang lahat ng mga halimaw at nang makuha niya ang lahat ng atensyon ng mga taga Jinhai City sa sandaling makabalik na sila. Habang papalapit ang isang sibat kay Fan Gang ay naisip nito na hindi pa nga raw siya maaaring mamatay. Agad siyang lumapit sa isa niyang nakikipaglaban na kasamahan. Isinangga niya ang katawan ng lalaking ito sa pag-atake na ginawa ng isang halimaw. Nagalit ang tinamaang lalaki noong mapagtanto nito na ginamit siyang panangga ng walang hiyang si Fan Gang. Agad na tumakas si Fan Gang para gamiting sakripisyo ang mga naiwan niyang mga kasamahan. Ipaghihiganti na nga lang daw niya ang mga ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Nagsalita ang nagliliyab na halimaw na may maraming ulo at sinabi na tapos na nga raw niyang patayin ang grupo ng mga mahihinang nilalang. Oras na nga raw para makilala niya ang tao na kanina pang pumapatay sa kanyang mga monster puppets. Nakatakbo man si Fan Gang pero hinahabol pa rin ito ng mga nakalaban nilang Flaming Inferno Serpents. Kabang-kaba na siya dahil malapit na nga raw siyang abutan ng mga halimaw. Habang tumatakbo ay naisip niya na ilang segundo nga lang daw nagtagal ang mga iniwan niyang kasamahan, napakawalang kwenta nga raw talaga ng mga ito at hindi man lang siya ng mga ito nabigyan ng sapat na oras para makatakas. Naisip ng kinakabahan na si Fan Gang na kapag nakabalik nga raw siya sa Jinhai City ay isasama niya ang malalakas na miyembro ng kanilang angkan para patayin ang lahat ng mga humahabol sa kanyang halimaw. Bigla na lang nagulat si Fan Gang noong makita nito ang bumungad sa kanya sa lugar na kanyang napuntahan. Nagtataka siya kung ano raw ang nangyari, bakit nga raw patay na ang lahat ng mga Flaming Inferno Serpents na naroon. Binanggit ni na Zhou Fan at Gu Zhaohan ang pangalan ni Fan Gang noong makita nila ang pagdating nito. Agad namang nakilala ni Fan Gang si Gu Zhaohan, naisip niya rin na kasama pa rin daw pala nito ang binatang emblem deacon ng Mercenary Association.
Nagalit si Fan Gang at sinabihan si Gu Zhaohan na nagagawa pa nga raw nitong makipagharutan sa kasama nitong binata gayong kanina pa nga raw silang nakikipaglaban sa mga Flaming Inferno Serpents. Sinabihan naman ni Gu Zhaohan si Fan Gang nang wag nga raw itong magsalita ng mga walang saysay na bagay. Tinanong din ni Gu Zhaohan kung nasaan na nga raw ang iba pang mga miyembro ng grupo na binuo ni Fan Gang.